Opo. May inailasyon lang po ako kaya po hindi po ako nakakaano. May likha ng lahat. Sa kanya nagmula ang lahat. At dahil sa kanya, ang tao ay may nagsabi, naliligtas, nabubuhay. Ano pa? Ano pa yung ano? Namamatay. Namamatay. Ibig sa ang gusto ko lang malaman, everything under the sun, ang cause nun is only God. No? Siya lang talaga. Kung ikaw rin ay mapapabilang at tatawagin kanyang mga anak, no? John 1:12. Ano yung John 1:12? Paki-recite nga, Siren. John. Okay. So, yun no, yung mga He gave the right to become children of God. Who gave the right to become children of God? To those who believe Him. Sino yung Him? Is that Jesus Christ? Tol, is that Jesus Christ, Tol? Sa John 1:12? Yes, it is Jesus Christ. Meaning it's God. No? So, wala tayong ibang natutunan kundi doon sa verse ni John 1, sa John 1:12, it is Jesus Christ being God, no? The deity of Jesus Christ. And at this point, sa Jeremiah 31, it is also the same God, no? Yahweh, na nagsabi, at ang Ephraim ang aking panganay, no? So siya lamang ang may otoridad na magsabi at tawagin si Ephraim bilang panganay. Actually, meron pang during the time na naglagak ng blessing si si Lolo Israel na po, no? Kasi lolo nga niya po si Ephraim ay apo na po ni Jacob o ni Israel, no? During that time dapat ang bibigyan ng birthright according sa custom is si Manases, no? Manases.
Well, actually, ano pa yon? Meron pang nangyari, even na bypass pa si Reuben. Kasi Reuben is the firstborn of Israel. 'Di ba? So sa natural, kumbaga, kung sa custom ang pag-uusapan, it is dapat si Reuben, no? Pero marami ng beses na nangyari na yung birthright ay nabibigay doon sa pinili ng Panginoon. From Adam, kanino binigay yung birthright? Panganay po si Cain, pero na kanino yung birthright? Na kay Seth, no? So, and even si Israel mismo, from Isaac, ang alam natin na ang panganay ang unang lumabas kasi twin brother, unang lumabas si Esau. Si Esau, pangalawa na si Jacob. Pero ang birthright napunta po kay Jacob. Okay. So malinaw po sa atin yung pagpili dito. So kagaya ng napag-usapan, we will move on to Jeremiah 31:10 and mga mga latter verses na. But before we start, so tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, salamat sapagkat ito po ay inyong pagpapasya na kami ay tawagin ninyong mga anak. Wala po sa amin ang nag-initiate, Panginoon. Even wala po talaga kaming kakayanan to initiate because in the very first place, Panginoon, we are dead. No? And not simply dead, we are dead to sin. And sin, wala po talagang ibang kabayaran sa kasalanan kundi ang kamatayan. Panginoon, salamat na sa inyong pagliligtas, meaning ikaw po ang nagbigay sa amin ng buhay. Binuhay mo po kami. Though we are slave to sin, noon pong kami ay nasa kasalanan pa, ang iyong anak na si Jesus ay namatay para sa amin. Ikaw po ang gumawa upang kami ay ma-reconcile sa iyo. At itong aming ginagawa ngayon bilang pag-aaral sa iyong salita, we acknowledge na ito lamang po ang natatanging paraan upang ikaw ay kilalanin at kung sino ka nga, Panginoon, na nagliligtas sa amin. Sapagkat kung sino man ang hindi naniniwala o nananampalataya na ikaw ay nung ikaw na noon ay ikaw nga, we will die in sin. And praise be to God that we enjoy life because of you, Father. All these things we ask and pray in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. So, yun na. Balik na tayo, no? So, hi again sa mga nasa online. So, kung meron kayong mga maidadagdag, no? Feel free to raise your hand. Tapos, iano namin kayo sa mic na para marinig rin namin kayo dito sa house of worship natin. So, yun. Good evening sa lahat. We welcome you sa Bible study natin. So, pakibasa yung 31 verse 10. So, ang sabi doon, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, o mga bansa, at inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo. Inyong sabihin, ang nagpakalat sa Israel ay siyang magtitipon sa kanya, at iingatan siya gaya ng pag-iingat ng pastol sa kanyang kawan. So, let us take time para nga alamin kung ano ang sinasabi ng Panginoon, ano ang kanyang inihahayag na katotohanan sa mga salitang ito ni Jeremiah sa talata 10 ng 31. So, first sentence, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. So, sino ang makikinig?
o mga bansa. Sino yung mga bansa? Ito yung mga bansang hindi pa nakakadinig o nakakakita o hindi pa nakakatamasa, no? Okay lang ba 'yan? Hindi pa nakakatamasa kung sino ang Panginoon. Hello, Mami Susan, welcome, no? So hindi pa naman tayo nalalayo, nasa Jeremiah 31:10. So doon napag-usapan, makinig daw itong mga bansa. And yun nga, sinabi ko na yung mga bansang ito yung mga bansa apart from who? Israel. Sabihin, it is not Israel, rather it is those apart from Israel, yung hindi kabilang sa Israel. Ito yung mga tao na hindi pa ni minsan nakakaalam. O kung nakakaalam man, hanggang alam lang, or dinig-dinig lang. Pero hindi pa talaga nila nakikita o napapakinggan ang boses ng Panginoon. At ano ang sabi? At inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo. Ibig sabihin talaga, we know that Israel, saan po ba situated ang Israel? It is in the Middle East. No? And mga karatig bansa, at dito, ipahayag sa mga pulo, sa malayo. Pag sinabi pong malayo, from Israel to Pilipinas, ganun po kalayo, Sabihin malayo, from west to the east. So, ano po ang nito? Ano po ang kahalagahan? No? Ibig pong sabihin, iyan, pangungunahan ko na lamang po. Yung inaaral ko po ito, naisip ko talaga na ang Panginoon talaga ay nung sinabi niyang mamahalin niya ang tao, minahal niya talaga ang tao. Kahit anumang lahi, kahit anumang anumang lahi ka galing, Yan yung tinatawag natin na common grace, na talagang doon nakatatak sa kumbaga, hindi lang nakatatak, kundi ito po talaga attribute ng Panginoon na ang kanyang glory ay maipamalas, sa lahat. Maipahayag sa lahat, And it is His commandment because ito talaga yung kanyang pasya. Ito yung kanyang gusto sa kanyang puso. It is His will, na makilala siya, sa lahat. Not only Israel as His chosen people, but also to the Gentiles. And that mystery is no longer mystery. Even meron po siyang mga itinalaga, Jesus Christ being the Lord of Lords and the King of Kings, may itinalaga siyang mga apostol upang mga siwa, di ba? Saan? Doon nga po sa ano pa yung reconciliation? Pagkakasundo. O pagkakaisa sa Kanya. So, in the same way, that's why, di ba? In Matthew 28, yung commission, Great Commission, yun nga, nung naiano na sa Panginoong Hesus ang otoridad, all authority in heaven. Ano ang sinabi niya sa mga apostol? Go therefore, di ba? Make disciples of all nations, mga bansa. Dito ang sabi, mga bansa. Ibig sabihin po talaga, unlike nung marami na po kasi nangyari sa marami po kasi talagang false prophets and false teachers na nagsasabi, meron din, ito, hindi ko alam kung sumagi na to sa inyong mga tenga, na nagsasabi, God from the Old Testament is different from the God of the New Testament. No? Meron na po ba kayo narinig na ganyan? So, but I believe, meron po, siguro, kung wala man dito sa atin, o
o dun sa makakasama pa natin in the future, ito po ay naging kumbaga naging kumalat din po na ideolohiya na God of the old is yung harsh God, and merong paparating na mas superior God. Pero we all know and we all believe because the Holy Spirit is teaching us, no? Pinapahayag sa atin na God is the same God, no? Kaya nga, I am who I am, diba? And even yun ni Jesus Christ to himself, di ba? Believe that I am He, di ba? Sabi ng Panginoong Hesukristo. So, I and my Father are one. So, there's really unity in them, no? There's only one God, no? And we are not preaching polytheism, di ba? What we are preaching is God, Yahweh, in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's why, yung pinakita kanina, Matthew 28, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. No? Kaya sa paghayo nyo, gawin nyong alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi po ibig sabihin ng lahat, individual, kundi ang lahat ng mga bansa, no, gaya ng naipahayag na sa atin, ang ibig pala sabihin nito, hindi lahat, kundi sa lahat ay ang gospel ay it is offered. Inoffer naman ang gospel. And all must hear the gospel, including non-believers. No, but for unbelievers, they will, may sa kanila? When they hear the gospel, it will be a stumbling block for them. But for the elect sa panganay ng Panginoon, we know, sino po ang panganay ng Panginoon? Kanina lang napag-usapan natin, ang Israel or ang Ephraim. Pero meron, on the later revelations, through the apostles, sino na po ang panganay na tinutukoy niya? It is Jesus Christ. Di ba? Nakalimutan ko yung verse 12, pero it is Jesus Christ na panganay sa lahat. So, you are chosen by God because it is Christ whom He chose. Diba? Christ, the chosen one. Diba? Si Kristo Jesus. And yun, yun yung sinasabi nito. Or kung meron kayong maibabahagi sa atin, ano naman yung ipinahayag sa inyo? Hindi ako nagbibira, no? Ano naman yung ipinahayag sa inyo sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Dito sa Jeremiah 31 verse 10. So ayun, pinangunahan ko lang, pero para hindi naman to maging Sunday worship service. Yan, lang ako, baga facilitator. I am here to facilitate as much as possible biblical exegetical study of His Word, no? Ganun po ang ating ginagawa every time that we gather together. So ayun, Ate Arshan, si Mami Susan, si Ara Joyce, si Lolo Myong, nakasama akala ko magkasama. Si Tita Che, nandyan lang, sorry, hindi ko nakita. Ayan, nag-hands up yata si Lolo Myong. Or may pinindot lang. Narinig ba talaga ako nila? Ara, narinig nyo ako, no? Ayan, humiti si Ara. Yes. Salamat sa thumbs up. Pa-subscribe na rin. Ate Arshan. No? Okay. Ay, sorry. Mic nga pala. Sige, yung sa lang, tanong lang din to kasi 'di ba sabi dito, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon ng mga bansa at inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo
ano ba ipapahayag daw. So, ang commandment nito is para sa mga bansa. At yun, na-explain naman sino yung mga bansa. Tayo, mga Gentiles, no? And we praise God kasi parte tayo ng sa mga hentil na nahayagan, no? Na mga pinili ng Panginoon. And mapapansin ko lang din dito na yung isa sa mga commandment is tayo pala din ng mga hentil. Kung ililiteral ba, no? Kung ililiteral ba natin na ihahayag, or I mean, kasi diba ipahayag ninyo, so naisip-isip ka lang, kumbaga ihahayag ba talaga natin na ang ito, 'di ba sabi dito, ang nagpakalat sa Israel ay siyang nagtipon sa kanya, or kumbaga na-amaze lang ako kasi now ako personally sa katagal-tagal kong din nagbabasa ng Biblia. Kumbaga ngayon talaga naihayag, no, na yung ibig kahulugan ba ng sinabi ni Pablo sa Romans na lahat ng Israel ay maliligtas. Ngayon ko lang din naintindihan talaga by the grace of God sa pamagitan ng salita at ng banal na espiritu. So kumbaga, iniisip ko lang din habang nag-uusap kanina. Kumbaga, praise God no kasi naintindihan natin. At ngayon, masasabi na natin, mahayag natin na ang Panginoon na siyang nagpakalat ng Israel ay siya ding magtitipon sa kanya. At ngayon napapag-usapan natin na itong pagtitipon nito ay mangyayari sa darating na itinakda ng Panginoon na pagbabalik ng Panginoong Hesus, kung saan siya ay maghahari sa yun nga yung millennial kingdom, no? Kumbaga parang ngayon naintindihan na natin na no, this time will come. And itong mangyayari na to na ibabalik din yung mga Israel. Kasi nga 'di ba sila ngayon ay kumbaga bulag, no? And promise naman din ni Lord na kapag tinanggal niya na 'yon, kung babasahin natin sa Romans, 'di ba, yung mga pinili din. Mahayag din talaga sila at babalik talaga sila. So yun yung tinatawag na remnant, no? So wala lang, parang ang gusto ko lang i-share is totoo nga no na masasabi na natin yon kasi naintindihan na natin ngayon na itong pangako ng Panginoon para sa Israel ay ipinahayag sa atin ngayon. So masasabi natin talaga, mahayag natin na time will come. Yes, ito ay darating na sila talaga, mahayag natin kumbaga ba na ibabalik talaga sila ng Panginoon. Wala lang, ewan ko kung nagme-make sense. So basta yun lang yung parang na-realize ko sa tunay na parte talaga tayo o mga bansa. Okay. So ayun nga, parang ang hini-highlight lang ni Utol is yung commission nga, no? Commission na naibigay sa mga pinagpahayagan, no, ng salita ng Diyos. 'Di ba? Kasi yung sinabi po dito na inyong pakinggan ang salita, yung salita po no? So kaya lang natin na ipapahayag dahil ang salita ng Diyos ay ipinahayag sa atin. Without the law and the prophet, or yung including those writings of the apostles or the New Testament, wala rin po talaga tayong maipapahayag, no? Yes, sabi nga ni Utol, we can already be mediums, no? Pwede na po tayong maging medium, or kung sa ano pa, 'di ba? In communication, meron po talagang medium na ginagamit. Because without mediator, the message will not be, God will be still invisible. God will be still unknown. But praise be to God, his medium is Christ. And we are proclaiming Christ. We do not care if we are Israel by birthright. Though we care, syempre, no? But ang ibig ko pong sabihin, there are no Jews nor Gentiles in Christ. So yun lamang po ang sinabi, no? Sinabi dito. And praise God kasi nga ipinahayag niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang kanyang salita ay naging tao at namuhay kasama natin sa maikling panahon, no? When Jesus Christ be incarnated, God incarnated.
Kaya kahapon, bigla ko lang naitanong sa congregation, as Christians, do we celebrate Christmas? Well, my answer, ito ako na lang mauuna, no? Kasi ako naman yung nagpasimuno, bakit ko tinanong-tanong pa. To answer that, it is both yes and no. Yes, because we know na God is incarnated as Christ. Kaya nga po ang tawag sa kanya is Emmanuel, God with us. But no, kasi we know that the Christmas that we celebrate here is not supposed to be glorifying God. Rather, it is the exact opposite. Diba? Meron pang ang kampanay, tuluyan. Diba? Mga outfit check pa, no? Well, diba? So the answer is both yes and no. No. So, isang madaling sabi, yes or no. Ang sabi naman ng Panginoon, yes, your yes be yes, and your no be no. So the answer is yes and no. No? So, but kidding aside, yun lamang po, no? So we still celebrate Christmas because pinagpahayagan nga tayo na God is God with us, Emmanuel, di ba? We know that God is God, He is not man. Pero hindi niya po yun hindi niya yun binigyan ng importansya, no? Ano yung tinutukoy ko na binigyan niya ng importansya, yung pagiging Diyos niya. No? Na parang ninakawan siya, no? Ibig ko pong sabihin, when Jesus Christ came, hindi po to siya, yung parang, okay, I am the God of Father, so I bring my Son. Na si Jesus Christ, hindi niya po alam na yun pala ang kanyang dadatnan, no? Bago pa man po ang Diyos ay naging katawan o naging flesh. Kaya nga po incarnation, no? Karne. Naging karne, no? So flesh po, yun po yung ibig sabihin ng incarnation. God who is not flesh became flesh for us. God who is not cursed, He became cursed for us, no? 2 Corinthians 5:21. No? He became sin who know no sin. 'Di ba? Ang daming nangyari sa kanya. Hindi nangyari. Ang daming niyang ginawa, no? Hindi nangyari kasi alam niya siya ang may, kumbaga, the action comes from God. Kaya nga po lagi at parate monergism versus synergism, we hold to monergism. Ibig sabihin, it was only God alone that saves. We cannot save our own self, no? So, ayun. At sabi sa salita ng Panginoon, ang nagpakalat sa Israel ay siyang magtitipon sa kanya at iingatan siya gaya ng pag-iingat ng pastol sa kanyang kawan. So, dito, kanina, sinabi yun ni Utol, so, ngayon, maipapahayag na natin. So, we are the medium. And, we know, alam na natin yung object. No? So medyo lang tayo, konting English, no? Or grammar. So pag sinabing object, sino yung pinatutunguhan? Well, sino ba yung subject first? The subject is God. No? Sino yung God na yon? Siya yung nagpangalat. Sino yung object? Mga bansa. No? Ano yung verb? Ibahagi o ipahayag nyo. Ipahayag nyo. So, okay. So, mali pala yung subject ko. Yung subject pala itong nabasa natin. Ang gulo, no? Sorry, hindi ako nagano. Ang subject pala itong pinag-uusapan. Ito yung salita ng Panginoon pala ipapangalat. Yung ang nagpakalat, yun yung subject. Okay, yun yung subject. Ang nagpakalat sa Israel ay siyang magtitipon sa kanya
iingatan siya gaya ng pag-iingat ng pastol sa kanyang kawan. So now, we come doon sa subject o yung sa paksa na ating pag-uusapan dito sa talata Gs ng Jeremiah 31. So, yun, nabasa natin, naipahayag sa atin. So, tapos na. Okay na ba? Or, siyempre, we will discuss on these things. Yung mga pinili. Okay, may tanong po dito sa sino daw yung titipunin? Ano yung process? Sino po daw yung titipunin? Kuya Gab, sino po daw yung Siya titipunin? nagpakalat, siyang titipon. Oh. Yung So, titipon niya, yung titipunin, yung mga sino? pinili. Tama, good question po yun. Kasi nandun na nga tayo sa Iglesia, subject. Hindi nakasama. Iglesia. Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo. So, okay. So, pakisagot. So, sino nga po yung titipunin? So, Titipon niya yung mga binago niya. Natutugon para manampalataya. sino nga yung mga yon? Yung sinabi mo kasi yun yung yung acts niya yun eh. Sino yon? Ang tinatanong kasi sino identity. Sinabi mo yung mga ginagawa eh. Napahayagan. Yung napahayagan, yes. At sino yung mga napahayagan? Di ba? Ang ganda nitong na to, no? Napahayagan. Kasama na tayo doon. Napahayagan kasi, di ba, sabi nga, yung sa mga pulo o sa malayo. Mm. Yung mga Oh, napahayagan. hindi naririnig mo. Di po, yung mga napahayagan yung sa mga sa pulo o sa mga malalayo. Sa malalayo. Napakinggan at Na nakapakinig. nakinig at Tumugon. tumugon doon sa At tumugon. Okay. kumbaga sa mga hintil kasama tayo. Kasama ang mga hentil. So ito kasi napag-uusapan na yung hentil at saka sa mga Hudyo. So we know the difference. The only difference is that Jews came from came from Israel daw tol eh. Paano ba natin matatawag na Hudyo? Ayun pala tanong na lang natin. Sino ba ang mga Hudyo? Kanino ba sila galing? Israel. Para lang i-define natin yung terms. Maganda kasi itong pag-usapan din natin. Para pag may nagtanong, hindi tayo kalat-kalat ng ating mga tugon sa kanila. No? We will be always united as a church. Also, as in doctrine, we'll be also united. So pag sinabing Hudyo, saan mo doon, what biblical, or supporting, ano ba yung magsusupport na matatawag na ang isang tao ay Hudyo? He is a Jew. Piliin natin. Yun na. Sagot na yun. Pinili. Hindi, ako na to. Sa pagkakatanda ko, yung binigyan ng ng covenant, no? Ni Lord. So, sino ba yung inanuhan niya ng covenant? Si Abraham. And 'di ba pagkatapos noon, natatandaan ko, may pinagawang Panginoon na tutuloyin sila. Parang 'di ba, yung parang sign na yung covenant ba na ginawa ng Panginoon between Abraham. And from Abraham, doon man nag-flourish, doon nanggaling yung Hudyo. So, from the line of Abraham, 'di ba? Abraham, Isaac, Jacob. So, doon yung promise, 'di ba? Kay Abraham. So, ito po yung kagandahan nung nag-aaral po talaga ng salita ng Diyos. And si Rael, nagsabi siya, Abraham. I will have another answer, tol. Kaya po, for discussion, Abrahamic po, di ba? And we know that in the line of Abraham, meron pong panganay na nauna. From Hagar. Kilala niyo po? The Muslim world. The Arabic world. And are Arabs Jews? No. Because the promise
is for Isaac. Yes, tama yung sagot mo, tol. It is from Abraham. But the promise is for Isaac. For Jacob. Kaya nga po, di ba? Who are the patriarchs? Di ba? Lagi nyo naririnig, the God of Abraham. Patriarchs is simply yan, pinapahirapan ko yung sarili ko, no? Pero sa pagkakaalam ko, patriarchs is from the root word father. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. And yes, that is biblical naman po. Because the covenant is given to Abraham. May naghahanap. Sige po. So, ayan. But praise be to God. Praise be to God, no? Naliliwanagan tayo na when we say Jews, it's simply from the line of Israel. No? Line of Jacob. Kaya nga po, di ba? From Jacob, Israel. So, when you are an Israelite, you're a Jew. No? So, ngayon, alam na natin, Jewish, may ish na ngayon, no? Pero, actually, dapat Jew lang yan, Jew. Jew is from the line of Isaac. Those Arab worlds, they do not possess the law. No? Though they are blessed, di ba? Binlessed pa rin naman po sila. Pero Arabs are not Jews. And so are we. We are not Jews. No? We are not from the line of Isaac, Israel. Pero ang kagandahan po na ihayag po sa atin na in Jesus Christ, ulit, ito po yung pinakamagandang paggamit sa pangalan ng Panginoon, sa tamang paggamit. No, hindi yung pagtataboy ng mga masasamang espiritu, in Jesus name, di ba? Mga ganun-ganun po. Hindi po yun ang gamit ng pangalan ng Panginoon. Kundi, ang ipahayag kung sino ang anak, sino ang panganay. At si Jesus ay ang naging panganay sa lahat ng mga magkakapatid. So yung sagot po ni Daddy at saka ni Tito Bong, tama po yun. Pero to be specific, ng mga magkakapatid. Brethren in Christ. Mga tupa. No? Mga tupa na inaalagaan ng kanyang pastol. At ang pastol ay alam natin ang Panginoong Jesucristo, being the great shepherd. 'Di ba? Kaya nga po nabanggit din dito, iingatan siya. It pertains to Israel. In this context, it is the national Israel. Ito po yung galing nga po kay Abraham, Isaac, then passed down to Jacob, then passed down to, okay, quiz B, passed down to, di ba, patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob, na naging Israel. Passed down to, sinong panganay? Ephraim. Tapos ngayon ang tanong, saan galing si Jesus Christ? Kay Ephraim ba? Sagot? From Judah. Ang gulo. Kaya nga po, kailangan nating aralin ang salita ng Panginoon. Hindi lang po basta-basta, Ephraim na talaga. Pero hayagan sa salita ng Diyos, it came from the line of Judah. Jesus Christ came from the line of Judah. And who decides that the messianic line will come from Judah? God, for He is the authority. He is the Father. And as a Father, He wills. Siya yung nagpapasya na ikaw ay kanyang gawing anak o ipanganak ka sa kanya o i-adapt ka sa kanyang pamilya. No? So, ayun. Iingatan siya gaya ng pag-iingat ng pastol sa kanyang kawa, nabanggit yung pastol. So, I guess dito meron na siguro mag-share, no? Pastol. So, in English, shepherd. Who is our great shepherd? Jesus Christ. So, alam nyo na
na itong subject natin ngayon is Jesus Christ pa rin, di ba? Even in the old, pinag-uusapan dito the national Israel, pero pinag-uusapan na pala dito pangkalahatan na. No more Jews, no more Gentiles. It is Christ being the pastor. Siya po ang punong pastor. Punong pare. 'Di ba? So ang kawan, yun yung sagot. Para kanino? Sino ang itinipon? Yung kawan ng Panginoon. Yung tupa ng Panginoon. Yung mga tinawag ng Panginoon. Ibig sabihin, yung iglesia ng Panginoon. So we are no longer referring to the national Israel. Again, sabi nga ni Rel kanina, you talk about millennial kingdom tol eh. Pero I don't know your eschatology pa eh. Hindi po kasi kami nag-uusap ni Rel about eschatology. Pero the millennial, for me, itong ano ko, eschatology ko ngayon. We are in the millennial kingdom. I don't know, Rel. Sa akin ha, hindi ko alam yung tawag nga eh. But we are already in the millennial kingdom and Christ is reigning. Pre-post. Yun. So, next natin yung actually, hindi ko nga alam kung saan ako nalilinya tol eh. But for now, my eschatology is we are now living in the millennial. Post-millennialism, millennialist. But, yun nga, we will study the Word of God. Hindi po kami nag-uusap ni Rael tungkol sa eschatology. Eschatology is the study of the end times. And I believe, ikaw sabi mo tol eh, naipaliwanag mo na to one of your yung Lord's Day worship service. Ano po yung huling araw? Yung huling araw is from Jesus Christ. And we are waiting sa pagbabalik ni Jesus Christ. But para sa akin kasi, we are living in the millennial kasi Christ already resurrected. He already assumed the throne. He was already enthroned at His resurrection, di ba? Tinanggap yung kanyang bayad. At yung bayad ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang mga pinili. Kaya sino pa naman tayo para sabihin na habang walang gift, habang walang nangyayari sa buhay mo, paano mo masasabing ligtas ka? That is legalism, that is mysticism. No? Baga, dapat meron ka munang gawing mga power pa muna dyan, eh, no? Dapat mag-cast out demons ka muna para maging... Oo. Well, actually, ano lang po yan. Ang ano po talaga is, when Christ assumed His throne, when He was resurrected, we already know that God have already accomplished His plan of salvation. Tapos na po eh. Kaya nga po, tetelestai, no? Tetelestai, it is finished. And so what we are having now is the fruit of that labor. The works, hindi na po kailangan. Kaya nga po, why labor? Bakit ka pa mag-work? When Ephesians 2:8-10, by grace, through the works, binigay na, inilatag na, lalakaran mo na, kasi tapos na nga eh. But still, if you are, yung soteriology mo o yung way of salvation is by finding truths in the Bible, dapat meron ka muna talagang mga kasi alam nyo na yun, yung revelations from the Bible, na kung wala kang ganitong, kung hindi ka na enlightened, you are not saved. Well, ang nangyari po sa isang tao, nung siya ay nabuhay muli, he was enlightened. Kaya ko lang po nire-refer yung enlightenment ngayon kasi marami pong gumagamit ng term na enlightenment. Enlightenment na against dito sa salita ng Panginoon. You are only enlightened because it was already revealed in His Word.
Ang gagawin mo na lang, it's to believe. Hindi mo na nga kailangan i-possess eh. You only believe it. Because possession comes from when? When we will be glorified? When we die. Doon po mangyayari yung translation. No? When we die. Pag namatay pong isang tao, ano mangyayari? He will be judged. Hebrews 9:27. And those who are already saved, i-judge pa rin po ba sila? Yes. Yes. May judgment, but not condemnation. It's all for the reward na po, ano? Reward na po. May reward na po. Pero kawawa pa rin, may sinabi pa rin, no? Kawawa yung mga nasunugan, no? Kasi nga po, when we study His Word, ang sasabihin po talaga sa atin ng salita ng Panginoon na ang goal po talaga ni Jesus Christ is for us to have life. But that doesn't end in that. Hindi po, and to have it in full. Full, not in terms of fullness po dito sa mundo, but the fullness of what comes after death. Pag nawala na po tong mundo, pag hindi mo nahawak yung earth. Ano po yung earth nyo? Saan po kayo galing? Earth. Dust. Sa abo. And once we are departed from this earth, meaning our body, diba? Kaya po nagmula sa lupa, diba? Katawang lupa natin. Yun po yung fullness na sinasabi ni Jesus Christ. Not the fullness here on earth. Kasi we will stand sa economy ni Jesus, ng God. The economy is that ano ang iyong maipagpapalit sa iyong kaluluwa. Ano nga kung ikaw nakamtan mo ang mundo pero nasunog naman ang iyong kaluluwa sa impyerno. So ano mas importante para kay Jesus? Ang kaluluwa ng bawat isa na kanyang pinili, ng kanyang tinubos, redeemed, ransom. Actually, hindi natin nabasa yung mga later verses, but it is indicated in those verses. Kaya nga, tama nga yung sinabi ni Ara, no? 1 verse, 1 hour. Pero, that is how we do it, no? Exegetical. Kasi every verse, si John MacArthur nga, meron siyang tagline ng radyo niya, no? Unleashing God's truth, one verse at a time. Kasi every verse is truth. Not single verse will contradict. No? All of it will be in truth. And this Sunday, kasi nga Friday na, no? So this Sunday, we will talk about the unity of the church in Christ. So, ano po yung nagbabind sa atin bilang church? Kasi kanina tinanong natin, iingatan siya. Sino ba tong siya? At nasagot natin, though in this context, Jeremiah, it is the national Israel. But again, medyo nag-move forward na tayo dun kasi it was already revealed to us that there is no longer Jew nor Gentiles. But it is towards all nation. Diba? Kaya nga dito, nauna pa yung mga bansa. Pagpahayagan mo yung mga bansa. Kasi nga para sa lahat eh. Dati hindi to maintindihan ng mga Israelita. Para sa kanila, kami ang pinili ng Diyos. Kayo, wala kayo. But now, it was already revealed to us. And that's why, without this Old Testament, hindi po tayo maniniwala sa Jesus Christ ng New Testament. It is foundational. No? Kasi dati, ako binabasa ko lang talaga New Testament. Kasi old is obsolete eh. Pero in Christ, there's no obsolete. There's only His Word, the Scriptures. No obsolete. What is obsolete are those who are claiming, kanina, pinagpahayagan ako ng salita ng Diyos, at ito ang sabi ng Panginoon sa akin. Yun po ang mga maling katuruan. But we as Christians, we are bound, though we have free will, but sabi nga po, yung free will natin, o yung kaligtasan natin,
yung kaligtasan o yung kalayaan natin is bound in Christ. So meaning bound in the scripture, the word of God. So only the 66 books. So ayun. I hope naging malinaw. So okay, see you when next. Ay, sa iba na eh. Sa Monday. So bukas, ano nga ulit bukas tol? Night, ano yan? Night of Songs. So baka may tanong po, Lolo Myong, Tita Che, Ara Joyce, Arshan, kayo Jamie. Ikaw tol. So eschatology yung ano. So hindi pa po talaga namin napag-aaralan ng maigi. So ayun, baka meron kang ano tol. Hindi, ano lang yung kanina sana, yung sa tanong ba na kung isa-celebrate pa yung Christmas. Ayun, parang, ayun, di ba, yes and no. Tama nga naman. Yes, we celebrate it. Kasi nga, nahayag sa atin. Wala namang question yun, no. Parang gusto ko lang din i-highlight, yun nga, siguro tayo sa atin ding salamuha, lalo na din sa ating mga families. Yun nga, lalo kala sa angka nila lola. Meron nga silang Christmas party, di ba? Kaya nga sabi ko sa kanila, kung ganun kayo mag-celebrate ng Christmas, then that is not Christmas. Kumbaga, hindi yan yung... Kasi nga, yung maganda yung sinabi ni Kuya kanina, no. Kasi actually, yung celebration ng mundo sa Christmas is the opposite. Ano yun? Pagan worship. Kumbaga, Diyos-Diyosan ba, sinasamba, hindi ang Panginoon. So, kung tayo din, ayon din tayo sa ganung klase ng pag-celebrate or pag-alala or ano. So, yun lang. Parang maging maingat din tayo doon sa pakikipag-celebrate natin sa ganun. Kasi actually, sasabihin Christmas, pero ang ino-honor talaga natin yung kalaban. Kumbaga yung kasinungalingan, hindi yung katotohanan. Kaya sabi nga kala Jamie, yun, maging maingat talaga kayo sa pag-aano nyo doon, pagsali nyo doon, kung ano bang, para lang ba, ang panana. Ayun. So napakaganda, narinig ko yung word. Yun talaga yung reunion. Hindi. So, ayun nga, 'di ba? Marami sa atin when we talk about Christmas, it's about reunion. But in Christian sa atin bilang mga napagpahayagan, our reunion is only in Christ. Yung ibig pong sabihin nun, if that is not of Christ, meaning, it is not really reunion. Because it is, assembly of different, opposing. One is of Christ, one is of the world. So from the word reunion, unity. Kaya nga po magiging paksa natin this Sunday is the unity of church in Christ. In Christ. Kasi ngayon, marami nang ibig sabihin yung unity of church eh. Meron nang tinatawag na the Catholic Church. Ibig sabihin, kahit naman magkakaiba tayo, isa lang naman tayo ng Ama eh. And that is wrong. So kaya nga po, importante po talaga to define unity. So next Sunday, this Sunday, no, let us celebrate the Lord's Day. So yun lang po. Eksakto 5:30. Salamat sa pakikipagbahagi ng salita ng Diyos. Let us pray. Father in heaven, we thank you, we bless you for sa'yo lang po talaga nanggagaling ang lahat ng kagalakan. There is no joy apart from you. Meron pong joy to the world na kinakanta namin, caroling, pero it's not really joy. The joy comes from you, comes from being saved by you, by your will, Panginoon, from eternity past. Isinulat nyo na po ang mga pangalan ng inyong mga anak at wala po ni isa ang mahuhulog, Panginoon, sapagkat ikaw ang pastol. Even you said, Panginoon, that iiwanan nyo po yung 99
siyam para sa isa na naliligaw. Salamat po na kami noon ay naligaw, but hindi po kami ang nakahanap sa inyo, Panginoon. Ikaw po ang humanap sa bawat isa sa amin. And for that, we thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayun na, kanta na. So, Merry Christmas. So, bye-bye.